Okay. So, ito yun, may nagtanong kung paano yung sa production capacity. Okay. So, example, ganito ang gawin natin. Example, ikaw ay may restaurant. Yan. Restaurant business. Or kahit ano na nasa food or may dine-in, no? Yan. Okay, lakihan muna natin. Yan. Okay. So, for example, pwede kasi nating tingnan yung ating seating capacity. Okay? So, ito yung mga requirements. Halimbawa, yan, seating capacity. So, paano natin pwedeng tingnan yung pinaka-seating capacity, no? So, pwede nating tingnan, bilangin natin, yung number of tables. Yan, number of tables. Tapos, tingnan na rin natin, per table, ilang chair. Okay? Chair per table. Chairs per table. Yan. So, tapos, i-assume natin na ang isang customer na kumain, tatagal ng 1 oras. So, tignan ngayon natin yung ating store operation or yung operating hours na lang. Yan, para mas malinaw. Operating hours. Yan. So, halimbawa, teka, basta dumalaki yata. Gawin natin 20 lang. Yan. So, halimbawa, kung ang ating number of tables, teka ha, masyadong mahaba Ano natin? Yan. Yan. Ganyan lang natin para medyo Yan. So, halimbawa, ang number of tables natin ay halimbawa 5. So, halimbawa, meron tayong 5 table. Sa 5 table na yon, bawat table ay meron siyang 4 na upuan. Yan. Tapos, nag-ooperate yung business natin, halimbawa, ng 10 hours. Yan. So, para makuha natin yung ating maximum capacity, yan, max capacity, kukumpitin natin siya ngayon. Okay? Using this data. Okay, yan. Yan. Okay. So, paano mangyari? Ipo-formula ko na lang Yan. So, bali, meron tayong 5 tables times 4 times number of hours na tayo ay bukas. So, ibig sabihin, for one whole day, kaya natin na mag-accommodate ng 200 customer. Okay? So, this is for one whole day. Yan. So, lumalabas kasi, kaya natin ang ilan? 5 times 4. 20 customer per hour. So, ayan ay max capacity. Pero syempre, hindi naman tayo pwedeng mag-operate ng maximum capacity. Hindi naman laging may kumakain. 'Di ba? Walang pahingahan. So, hindi kayang mangyari yung gano'n. Napaka-imposible. So, ang gagawin natin, mag-ooperate lang tayo ng conservative. Okay? So, paano conservative? Halimbawa, magkakaroon lang tayo ng normal capacity. Yan, magkakaroon tayo ng conservative na lang. So, magiging conservative tayo. Yan. Sabihin na, tawagin na lang natin sa conservative capacity. Yan. So, magde-determine lang tayo na ilang percent yung ating conservative capacity. So, halimbawa, instead na mag-operate tayo ng 100%,
mag-ooperate lang tayo yung ating kapasidad, no? Magpo-produce lang tayo ng halimbawa ay 40% lang ng ating capacity. Okay, 40% lang. So kung 40% lang, ibig sabihin mag-ooperate lang ang isa-serve lang natin ay yung 40% nung 200. So ano 'yun? Yan. So ito times 0.4. So ibig sabihin, magsa-serve lang tayo ng 80 customers per day. Ibig sabihin, ang ating production capacity maximum ay 200. Pero ang magiging operational natin, operational capacity natin ay yung 40% lang ng maximum, which is 80 lang. Okay? So lalabas itong 80 na to, ito na yung ilalagay natin dun sa ating supply schedule. Yan. Yan ay mangyayari, ilalagay natin sa ating supply schedule. Yan. So lalabas na ano? O halimbawa, maglalagay tayo ngayon ng year, no? So, ganyan. Ano to ha? Ito ay daily, ha? Daily to ha, daily. So, mangyayari tayo, 1, 2, 3. Yan. Okay, yan. So, ito yung year, daily, weekly, tapos ito yung yearly. Yan. Okay. So, kung ang daily natin ay 80, yan. Kukunin natin, ipo-formula ko na lang para madali. Yan. 80, so, nag-ooperate tayo ng 7 days a week, no? Kasi kainan eh. So, times 7, yan ang weekly. So, ang yearly niyan is, itong weekly, ita-times natin sa 52 weeks. So, lumalabas, ito yung ating capacity for year 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. Yan. So, magpo-project tayo, di ba? Yan. So, ang projection natin, kung ang projection natin sa demand ay halimbawa 2%, so dapat ang projection din natin sa supply natin ay 2% per annum. So, gagawin mo lang, ito equals, ito times, para diretso, shortcut to 1.02. Yan. O, di ba? Ganun lang. Ganun lang kasimple. Okay? Now, drag mo na lang yan. Yun. Okay? So, C9, C8 times 1.02, etc. etc. So, ito, drag mo dito. Yan. Tapos, drag mo ulit dito. Ito, drag mo ulit dito. Yun. So, ito na yung iyong yearly schedule. Base dito sa iyong conservative capacity. Okay, sir, ba't conservative ang ginamit natin? Kasi nga, kaya natin to, oo. Pero, i-operate mo ba ng 100%? Siyempre hindi. Bakit? Kasi hindi mo naman talaga masasabi na every hour ay may darating na customer. Di ba? So, doon na tayo sa sigurado. Wala tayong siguradong darating na customer. E di, maging conservative na lang tayo. Ngayon, ang maganda niyan, kung sakali na tayo ay halimbawa dumating na ang customer mo humigit sa 80, kaya mo pa rin siyang ma-serve. Kasi bakit? Ang maximum nyo ay 200. O, di ba? Ito, magiging conservative lang. Okay, naintindihan ba? Tapos itong supply na to, yan,
Makikita nyo yan, connected naman yan doon sa sales. Di ba? May projected sales tayo eh. Di ba? May projected sales tayo, so connected naman yan doon sa ating projected sales. Kasi kung ano ito, yun din ang magiging projected sales natin. Siyempre, i-multiply mo yun sa selling price. Di ba? Kasi ano eh, dun sa computation natin ng ano, meron tayong ginawa dun yung sa financial statement, di ba? Yun. Pwedeng ano yan, pwedeng dun mo na i-connect yan. Okay? So, ayan yan, connected na siya dyan. Okay? So, hopefully nakatulong. Ngayon, sir, paano kung yung iba naman? Iba naman ang ano? O, sige, halimbawa. Halimbawa naman, coffee. Okay, halimbawa, coffee. Siyempre, kung coffee, medyo mas madaling ano yun, mas madaling gawin yun, mas madaling serve. Tsaka walang table yun kasi mostly take out. Okay? So, pwede natin gawin na ganito. So, copy muna natin to. Ayan, copy-paste muna natin. So, halimbawa, dito. Dito natin ilagay. Okay, ayan. Dito. Oops. Ano nangyari? Yan. Okay, ayusin muna natin. Okay. Yan. Lumaki ah. Okay. Yan. So, halimbawa, so itong sheet 1 ay para sa resto. Lagyan natin. Para sa resto. Ito naman sa mga coffee and tea. Yan. Mga coffee or cafe na lang. Lagyan natin. Para sa mga may cafe, no, mga ganon. So, since wala tayong seating capacity, iba ang pagbabasihan natin. Pwede natin pagbasihan yung number of cups naman na naipoproduce. Okay? So, ito, palitan natin to. Gawin natin na, halimbawa, coffee machine. Okay, coffee machine. Yan. So, halimbawa, itong coffee machine, tapos, siyempre, kung may coffee machine, titignan na lang natin kung ilan yung coffee machine. Diba? So, halimbawa, tanggalin muna natin itong iba. Yan. So, halimbawa, meron tayong dalawang coffee machine. Ngayon, ang isang coffee, ilang minutes? Diba? Minutes per cup. So, halimbawa, ang isang kape na ipe-prepare sa coffee machine sa loob, let's say, halimbawa, sa loob ng 3 minutes. Yan, 3 minutes lang. Okay, ilagay ko na lang 3 lang ha, para sa computation. Yan, 3. So, 3 minutes per cup. Tapos yung operating hours natin is, say, sabihin natin 10 pa rin. Okay? So, pwede natin ngayong malaman yung ating operation. Diba? Yung operation natin. Kasi lumalabas 3 minutes lang. So, ilan ang mangyayari na per hour? Diba? So, ilang coffee per hour. Meron tayong 60 minutes. So, ilan ang kape na magagawa natin? So, 60. Dito mo natin kunin ha. 60 divided by 3. Ilan yan? 20. So, ibig sabihin, 20 ang kaya nating magawa. Ayan. So, dito ko na ilalagay ulit ha. So, bali, lagay ko dito para makita. Ayan. So, bali, 60 minutes
divided by 3. 3 minutes. So, lumalabas, kaya nating magkaroon ng 20 cups, di ba? 20 cups or 20 cups of coffee per hour. Yan, lalagyan ko ng label para makita. Yan. So, ibig sabihin, kung nag-ooperate tayo ng 10 oras, i-multiply natin to dito. Kaya lang, meron pa tayo isang variable. May dalawa tayong machine. Kasi ito, per machine yan eh. May dalawa kang machine. So, lalabas, magiging ganito siya. Equals 20 times 10 hours times 2 machines equals 400. So, ibig sabihin, ang maximum capacity natin, okay, para sa loob ng 10 oras sa dalawang coffee machine, kaya natin makapagtimpla ng 400 cups of coffee. Kaya lang, mag-ooperate nga lang tayo on a conservative manner. Na 40% lang. By the way, yung 40% na ginagamit ko is just an example. Kayo magde-decide kung ilang percent. Okay? Kayo magde-decide ha. So lalabas na yun, ito, 160 lang ang copy na gagawin mo. Okay? So katulad dito, okay? Gagayahin ko na itong, kakopy ko na to para susuplayan ko na lang ng data. Yan. Okay. Values lang. Yan. So, halimbawa, gagawin natin yung ating supply. Okay? So, ito, papalitan natin to. Yan. So, yung supply natin nga, ito rin yung makikita sa projected sales natin. So, ang daily nga natin ay ilan lang? 160. Kasi yun lang yung ating conservative. So, ang gagawin natin ulit, sabi natin, nag-move lang siya by 2%. So, times 1.02. Ano nangyari? Ay, wala pala. Nagkamali ng time. Equals, ito, times 1.02. Yan. Tapos, copy. Yan. So, yung weekly, siyempre, daily to, no? So, i-convert pa natin. So, kung ito ang daily, times 7 days. So, ito ang kaya natin i-produce on a weekly basis. Sa annual naman, ito, times 52. So, ayan siya. Okay, lagyan natin ng decimal, ha. Yan. Yan. Pero tatanggalin din natin kasi dapat whole number lang. Ayan. So, copyin lang natin tong formula. Ayan. Gano'n lang ang pag-copy. Kukunin mo lang yung magko-cross lang siya ng ganyan. So, eto na ang iyong yearly supply. So, ganun din sa projected sales, ganun din. Okay? So, hopefully, makatulong to. So, gawin nyo na itong basis, i-upload ko din to. Okay? Okay, thank you very much guys. Pag may tanong, PM lang, okay? Okay, bye-bye.